Pag-usapan natin ang iba't ibang kinds ng validity, ang content validity, construct validity, at criterion validity. Pagka sinabi po natin content validity, tinatanong po natin kung nasakop ba ng test ang lahat ng ating mga topics. Kung ang pinag-uusapan natin ay yung Gen Ed, dapat lahat ng competencies ay na-cover. Kapag may mga clue words po na coverage, learning objectives, and syllabus, content validity ang ating magiging choice. Kapag sinabi naman po natin construct validity, ay ating chine-check kung na-measure ba ng test ang abstract trait or concept. Kung intelligence test po ang isang test, dapat intelligence ang kanyang mini-measure at hindi lamang memory. Kapag may words na trait, concept, abstract idea, like intelligence, attitude, or creativity, ang ating po magiging sagot ay construct validity. Sa criterion validity naman po, ay tinitingnan natin kung connected ba ang test results sa actual performance or sa isa pang standard measure. Kunwari, ang isang let top notcher ba ay talagang high performer sa kanyang klase? Kapag may tips po na correlate, compare, or predict, ang ating pong magiging sagot ay criterion validity. Ating pong tandaan, content validity, coverage, objective, syllabus. Construct validity, abstract trait, or concept. Criterion validity, predict or compare with real performance. Tingnan po natin kung masasagot na natin ang katanungan ito. Ito po si Coach Mike ng Gurong Pinoy na nagsasabing malit man mabuti ng mga kaalaman, ang dulong to ay malaking kaginawaan.